Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So previously we were talking about the conversation still of Krishna and Arjuna. They are in the middle of the battlefield. And a lot of challenges are there for Arjuna because he has doubts. So yung mga doubts na to is being cleared by Krishna through philosophy, through instructions, dahil si Arjuna nag-surrender kay Krishna. So may mga arguments si Arjuna. He wants to be compassionate. He doesn't want to incur sin. And also, gusto niyang maligtas yung mga kamag-anak niya in a way kung paano niya naiisip na makaligtas ng isang individual o ng kanyang mga kamag-anak or mga ibang souls. Ginagamit niya yung philosophy ng ginagamit niya yung philosophy ng Dharma. So Krishna is explaining, may mga applications kung paano yung duty ng isang tao, which is very important. Yung mga duty ng bawat tao is according to their nature. Si Arjuna is a Kshatriya, is a warrior. And being a warrior, one is duty-bound para magbigay ng protection sa ibang tao. Magbigay ng leadership service sa mass of people. At the same time, kailangan niya protektahan yung duty niya. So, if gustong umatras ni Arjuna, magkakaroon siya ng mga repercussions. Yung position na yon ma-tarnish sa mind ng mga tao sa paligid. And ito yung ini-explain ni Krishna sa kanya. Let's read sa Bhagavad Gita as it is. Chapter 2, text number 31. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. So minsan, nagkakaroon tayo ng mga hesitation sa mga gagawin natin sa buhay. Simple decision makings. Minsan nga pati yung kukunin na course sa college, problema, di ba? But by the help ng mga teachers natin, they will clarify sa buhay natin kung ano yung duties talaga natin. Of course, andyan yung factor ng ating karma, yung factor ng ating upbringing, kung ano yung mga gusto natin sa buhay, and much more kung ano yung instruction sa atin na ating guru. Hindi natin ma-apply directly kung ano yung meron sa ancient times or yung mga times sa Mahabharat na okay, isa kang Brahmana, isa kang Kshatriya, ito lang yung gagawin mo. Unless and until na meron tayong proper facility. Lumaki tayo sa isang gurukul na we were trained to be a Brahmana. Or lumaki ka in a Kshatriya family, soldiers. Yung line nung ating mga kamag-anak is on that service or career. Mga leaders. So, yung training sa atin, lumalaki tayo na nakapaligid sa atin is puro ganitong services, ganitong nature, or ganitong dharma. So, yung iba, makikita natin, lumalaki sila sa business or mercantile line. So, makita natin very natural dun sa mga bata na, may ganito siyang inclination. So, during this time, hindi siya very prominent. Marami siyang mix na nakikita natin. Because of different influences and not a lot of people are following this, hindi siya basta applicable. Pero makuha natin yung essence. So, nag-water down siya. Pag pumunta tayo sa India or the other Indian community and practices, nagiging caste system na siya.
So, hindi nila nakikita yung ganitong natures or dharma in terms of spiritual na aspect. So, hindi siya Varna Ashram Dharma. Varna Ashram lang siya. Designation lang. Okay, mas mataas ako sa'yo kasi Brahman na ako. Ano ka, may Brahman trad ako tapos ikaw, Sudra ka, worker ka lang. So, ganun yung nagiging thinking ng tao. And even na hindi sila qualified because galing lang sila sa line ng mga brahmanas or mga priests or mga saintly person, feeling nila saintly na sila without qualifying themselves. So, important to factor natin, kailangan makita to. Kasi, yung acharyas natin, yung mga teachers natin sa ating guru parampara is binago to. Specifically si Lord Chaitanya. Yung mga iba na pinanganak sa tawag nga nila Mleccha families, binigyan niya ng Brahminical na initiation. So, yung duties natin is, or yung mga dharma natin, varna ashram dharma, is according sa qualification. Hindi sa dahil pinanganak tayo sa ganong family. Take for example, pinanganak yung isang tao sa family ng mga doctors. Hindi ibig sabihin pag panganak dun sa bata na yun, oy, doctor. Doctor na kagad yung tawag sa kanya. No. Kailangan niya i-qualify yung sarili niya. So, ganun din yung Brahminical na mga qualifications. Ganun din yung mga Kshatriyas. Hindi ibig sabihin may leadership quality na kagad siya. Or magaling na kagad siya sa war. Sa battle. Ganun din naman sa business eh. Hindi mo pa din bigay kagad yung business sa bata na to. Lalo na kung wala siyang proper training. So, yung mga sudras, ganun din yung mga nag-work, yung mga artists, pinapass down, di ba, yung mga talents and skills. So, kailangan niya rin i-train yung sarili niya dun sa mga skills na yon. At yung Varna Ashram, kailangan ng Dharma. So, higher than this, of course, if one practice Krishna consciousness. Kasi, etong mga designation na to is for earthly or material living. It's a tool, a big help. Pag alam mo kung nasaang lugar dapat ilagay yung right person. Lagay mo yung isang walang experience sa leadership. Just because of fame, lagay mo siya sa leadership position that will run the country. Tapos hindi siya properly trained how to behave. Pwede siya may mga old habits. So, nasa position siya, may mga old habits siya. Let's say, may gambling, may intoxication, may mga illicit activities, or yung mga not clean yung diet niya. So, mangyayari, ayun yung papakita niya sa mass of people, and ayun yung gagayahin. Nami-mishandle niya yung money, hindi niya kaya i-handle yung power. So, nagets natin, right person in the right seat. Otherwise, magkaagulo. So, si Arjuna, gusto niyang baguhin yung kanyang nature. Pupunta na lang ako sa forest. Ayun yung hesitation niya. Ayoko nang lumaban. Very important na merong good administration. Otherwise, hindi magkakaroon ng unity and peace. So, importante na may leader tayo sa buhay natin, sa society. May fina-follow. Kasi yung mga intrusive na nature natin pwedeng lumabas kapag walang authority. Minsan kailangan ng takot eh. Di ba kapag nasa highway may nag-drive, pag di nila alam na merong mga police, may mga cameras, reckless driving. Pero pag may presence ng authority, nag-iiba sila ng act. Parang yung mga security sa mall, di ba? May sinisilip sila sa ilalim ng kotse. May salamin sila. Parang anong titignan nyo dyan? But the psychology of this is may presence ng authorities. So yung mga tao is mas nag-behave sila, and yung mga intrusive thoughts nila hindi ganun kumakawala. Kasi may presence of authorities. Just by the presence pa lang yun ah. So in the battlefield, merong advantage yung mga Kshatriyas.
mabuhay sila doon or mamatay sila doon, automatic maliliberate sila kasi ginawa nila yung duties nila. Ang galing, di ba? Kapag ginagawa mo yung duty mo, whether you fail or not, meron kang liberation. Kapag ginawa mo yung duty ng iba na hindi mo duty, kahit maging successful ka doon, degrading siya. Parang pumunta ka sa isang trabaho, ginawa mo yung trabaho ng ibang tao, yung trabaho mo, yung job order mo, hindi mo ginawa. Di ba? Walang sweldo. Hindi ka naging cooperative. Hindi ka nag-work according dun sa system. Hindi natin maiiwasan na may system talaga yung buong mundo, yung buhay natin. Hindi tayo pwedeng whimsical lang sa buhay. May kailangan tayong i-follow. May morals tayong kailangan din sundan. And much more, meron tayong spiritual guidelines din. That's the help of the Bhagavad Gita kasi nalalaman natin itong mga to. Otherwise, ligaw tayo. Ang pina-follow lang natin yung mga idol natin sa mga celebrities. Ayun lang yung morals natin, di ba? Yung media ay na magiging morals natin. Which is kind of blind leading the blind. 32. O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. If mamatay yung Kshatriya sa war because he's doing the duty, pupunta sila sa heavenly planets. Liberated sila. Yung mga ibang practices, niisip nila, oh, this is holy war. Because iba yung practice nyo and iba yung practice namin. Since ayaw nyo kami sundin, magde-declare kami ng war. And I'll go to heaven with a lot of benefits. So this is the unholy talaga na war. Kasi hindi naman sila nag-base doon sa scriptures just for the sake of war. Misunderstood yung tingin nila dito. Bakit magiging holy war kasi? Yung kalaban nila is or mga demoniac na leaders. They are bringing peace sa society. They are bringing order. And yung mga leaders na nasa kalaban nila is irreligious. So, kailangan nilang i-declare to. Much more, kaya naging holy war to. Ano si Krishna? Siya yung nag-declare kung ano yung mga orders kay Arjuna. So, big difference. Kung titignan natin through the eyes of the scriptures, reflection lang yung nakikita natin ngayon na tinatawag nilang holy war. It is not really holy war. Gusto lang din nila yung benefit na sa heaven sila. Enjoying, di ba yung thinking is sex life pa rin, or intoxication pa rin sa heavenly planets. Gusto lang nila mag-upgrade. At the same time, itong heavenly planets na to is still part of the material world. After that moment na makuha nila yung karma, pabalik uli sila sa cycle of birth and death. So if manalo sila, of course, nagawa nila yung duties nila. The Kshatriyas will be victorious. They will have the fame. Yung fame na to is important sa mga Kshatriyas. Because people will follow them. Yung buhay nila, yung examples nila, yung instructions nila. If, however, you do not perform this religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties, and thus lose your reputation as a fighter. So may reputation yung isang tao, and masakit kapag narinig natin na sinisiraan tayo. Di ba? May pain sa heart, may kirot. Hindi ka naman tinouch physically, pero yung words na yon is mas masakit kesa dun sa physical na pwedeng ibigay na pain. So, kapag hindi ginawa yung duty, mas masakit talaga siya. Let's say, may isang dad or father, may isang mother, hindi niya nagawa yung duties niya para sa son. Mas masakit sa kanya yun. Pag nakita nila yung anak nila na lumalaki ng hindi proper, maybe well-provided materially, pero hindi lumalaki properly. Hindi niya nabigay yung fatherly na duties nila. Masakit sa parents yun. So, yung insult din kapag binibigay ganito, hindi mo nagawa na maayos yung duties mo.
Hindi ka maayos na boyfriend. Hindi ka maayos na girlfriend. Hindi ka maayos na father. Di ba doon sila nasaktan talaga? As a soldier, pag sinabing hindi ka maayos na fighter, you're a coward. Mas masakit yun. Meron sa kanilang pain na nabibigay. 34. People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. Ang galing ng Bhagavad Gita, di ba? Kaya niyang ibigay ito ng ganitong knowledge, ganitong specific na instructions. Ito yung guideline natin sa buhay, which is very true sa isang leader. If binigyan ka ng dishonor, pinag-usapan ka ng mga tao, hindi ka magiging effective na leader. Kasi ito yung tingin nila sa'yo. So in parenting, ganun din. Yung mga bata, kapag binigyan sila ng words ng mga ibang tao tungkol sa parents nila na hindi maganda, magiging ineffective yung parents kasi mag-iba yung tingin ng bata. And also, leadership communities, ganun din. When one is giving or telling bad names, bad words dun sa mga leaders, sinasabi dun sa mga subordinate, nababawasan yung respect and effectivity ng leader. Same way as a preaching, ganun din. Kapag sinasabi sa mga preacher, sinasabi sa mga students na yung teacher nyo galito, madidegrade yung teacher, mag-iiba yung tingin. It's worse than that kasi hindi mo magagawa ng effective yung duty mo. And it's worse than that after the physical body, kapag di mo nagawa ng duties mo, certain punishment or repercussion yung ma-receive. Aside pa dun sa feelings nung pain na yon. Si Arjuna, sinasabi yan ni Krishna, dishonor is worse than that. Kung gagawin mo to, they will forget you. They will just talk about your infamy, your cowardness, na umatras ka sa battle. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. Hindi naman nila i-explain sa ibang tao na hindi umalis si Arjuna kasi compassionate siya. Hindi na siya tumuloy sa war kasi gusto niya na maging saintly person na lang. No. Kapag di mo ginawa yung duty mo, sabihin ng mga tao, coward ka. Insignificant soldier ka. And sino yung magkasabi nun? Yung mga nilook up to mo ng mga soldiers din. Hindi mo kailangan na gawin yon kahit anong explanation mo, hindi nila maintindihan. Kasi you have to follow your duties pa rin talaga. Ginagawa ko lang to para sa'yo. Di ba alam yung mga reason ng mga ibang tao? Kaya lang ako lumayo. You have to follow yung path na tinatrack mo as in a certain duty-bound person. Kundi man as a soldier, kung ano yung duties natin as a person. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Imagine, pinaghirapan ni Arjuna tong skills in the war. Buhay niya, dito siya na-train. Binuhos niya yung buong time niya, yung buong effort niya. Practically, buong buhay niya. Then, ito lang yung mga sabihin sa kanya ng mga tao. Unkind words. Unkind words. 37. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Ito yung mga dalas natin kailangan marinig na we have to always get up dun sa mga pagkakadapa natin sa life, sa failures natin. We are not always trained to be resilient sa life. Kasi andyan yung comforts, andyan yung
inaasahan natin na itatayo tayo palagi. Andyan yung gusto natin marinig na words of affirmation ng mga tao. Andyan yung naawa, yung mga tao or naawa tayo sa sarili natin. But life is not always like that. Life is very cruel actually. Imagine nyo, very close na si Arjuna kay Krishna pero na-experience niya to. Yung lahat sila magkakapatid ng Pandavas, they're not just devotees of Krishna. They are personal associates of Krishna. Pero na-experience nila itong mga to. Sino nagbibigay sa kanila ng pain and tribulations? Yung mga kamag-anak nila. Pero, na-experience nila itong mga to because si Krishna binibigyan sila ng chance na mas maging spiritual yung buhay nila. Mas maging pure devotee sila. Mag-glorify sila actually. Pero kung aasa lang tayo din sa iba na magtatayo sa atin, it will be very hard. Ganun naman sa buhay eh. Kailangan mo talagang kakampi yung sarili mo muna. Pag di mo kakampi sarili mo, mahihirapan ka rin. Kalaban mo na yung mind mo, di ba? So we have to be always resilient. Minsan kailangan lang ng words of motivation ng mga nilook up to natin ng tao. Get up. Sabi nga ni Krishna kay Arjuna, armed with knowledge, get up and fight. Kasi kailangan natin ng knowledge na yun. Minsan hindi ba exact words yung sasabihin nila. Minsan makikita natin yung examples ng mga to. And this is true because we're coming from the line of very staunch devotees, very staunch leaders, staunch saintly persons. Sila Srila Prabhupada. Yung mga nasa line ng acharyas natin. We might not be in the line ng mga kshatriyas, brahmanas sa ating bloodline. Pero mas importante yung spiritual line natin. And dun tayo galing. Ito yung kailangan natin i-imbibe na mood, na duty. Ito yung tinatahak natin, spiritual duties. So kailangan natin asikasuhin ng maayos yung life natin para magawa yung duty natin. Very simple lang nga lang sa atin kasi we have to follow the duties na binigay sa atin ng mga teachers natin. And sometimes, meron tayong mga vow na tinitake para doon. Like, our 16 rounds of meditation, chanting. Para kanino ba yun? Para sa kanila ba yun? It's just for us. Our sadhana, we have to be really serious on it. Para kanino rin uli yun? Para sa atin pa rin. But duty natin yun as a disciple. Much more is also to share yung knowledge sa ibang tao. Yung Krishna consciousness sa ibang tao. The more we teach, the more we learn. Hindi mo pwedeng i-gatekeep yon na ikaw lang din yung end consumer ng spiritual life. Kailangan natin siya ipasa. Kailangan natin siya kailangan natin mag-make ng way para mapasa yon directly or indirectly using whatever tools. At the same time, we have to be careful kung paano natin ibibigay yung edification sa ibang tao. Edification means yung mga ibang tao is glorify natin sila sa ibang tao. Hindi tayo maging cause ng dishonor ng mga tao sa paligid natin. Rumors. You can just say a lot of things about the person, whether true or not, and just dishonor them just to feel good. Ganito yung ginagawa niya. Ito lang yung capabilities niya. Ito yung mga maling nagawa niya in previous lives. Or ito yung mga mistakes niya along the way. So nakikita lang natin yung negative side ng isang tao. That's very, very degrading sa atin and also a dishonor for them. So, unang-una, kailangan natin ayusin yung buhay natin. Not just we want the prestige of the position and also so-called honor materially.
kasi rerespetuhin tayo. Ang goal ng isang devotee is to be humbler than the blade of grass. Lower. Very low. Pero, yung honor na meron tayo is we're coming from the line of these spiritual masters, teachers. Ito yung hawak-hawak natin. So, kailangan natin panindigan how we will behave, how we will act. Ano yung tinuro nila sa atin. In that way, we will be effective kung paano natin ibibigay din si Krishna sa iba, ipapasa yon. Second, hindi tayo magiging cause ng dishonor sa ibang tao. Either na sa spiritual community or sa labas. Just because we are practicing spiritual life, Krishna consciousness, mas mataas na yung tingin natin sa sarili natin compared sa iba. Hindi ganun yung practice. It's part of the illusion na itingin natin is mas magaling tayo sa ibang tao. Because of few years, few months of experiences, because of few books that we've read, or few knowledge that we acquire. If that will be the case, that's intoxicating. Then, we are not doing our duty. If we will gonna bring yung wisdom ng Bhagavad Gita sa ating daily lives, makikita natin na it's very applicable dahil we are humans connecting with each other. We are also trying hard para maging servant of the servant. Hindi tayo magiging cause dapat ng pain ng ibang tao. Hindi tayo dapat magiging cause din ng disturbance para yung ibang tao is mahirapan sa spiritual life nila. And hindi rin tayo magiging cause dapat ng dishonor ng mga teachers natin kasi we're representing them. This is the gift na binigay sa atin na dapat nating ingatan. And si Arjuna is being instructed by Krishna to always get up and fight. So kahit anong battles or failures, or minsan ma-defeat tayo ng life, we should always be resilient. Kahit wala mag-tap sa back natin, kahit wala magtayo sa atin physically, remember and always remember na si Krishna is coming through the line of the disciplic succession. Yung iba nga doon teachers sa disciplic succession natin is Krishna mismo. Aside from Krishna to Arjuna, sa Lord Chaitanya, andun din. And yung mga pure devotees. So walang reason para panghinaan tayo ng loob. So thank you very much, my dear ones. It is very important that we are discussing yung mga experiences ng isang devotee like si Arjuna. There are a lot of ways and angles para makita natin yung life natin sa ganito mga situations. But they are very merciful kasi may mga reflections tayong ma-realize din na applicable sa buhay natin itong experience niya. Wala tayo sa Battle of Kurukshetra, pero nandito tayo palagi sa battle ng life natin. We need a guide, we need a teacher, and we need also yung mga associates natin para mag-survive tayo sa war na to. And I'm very thankful na nandiyan kayo palagi, joining ang ating Sangha and study ng ating Bhagavad